Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inaakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaang ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang isa sa 12 artikulo ng ating pananampalataya, one of the 12 articles of our faith. Ito po yung pag-akyat ni Jesus sa langit at pagluklok sa kanan ng Ama. Sa panalangin sumasampalataya, binabanggit natin, sumasampalataya ako kay Jesucristo, namatay, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama. Pinagdiriwang din po natin ngayon ang Pandaigdigang Linggo ng Komunikasyon, World Communication Sunday. At sa natatanging pamamaraan, pinagdiriwang din natin ang araw ng mga ina, Mother's Day. Kaya nga po, sa kapistahang ito ng pag-akyat ng ating Panginoon at pagdiriwang ng Pandaigdigang Linggo ng Komunikasyon, ating ring iangat o itaas at ipamalita ang ating pagpapahalaga at pagpupugay sa ating mga ina. Isang salita, 2 pantig, 3 letra. Wala nang tatamis pa sa pangalang ina. Pag ang ina ay idinugsong sa ibang salita, itong pangalay nagiging pandiwa. Ina, akay, ina, alagaan ang mga halimbawa.
Mga minamahal na kapatid, the closest human love to the love of God is the love of a mother. Ang pinakamalapit daw pong makataong pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal ng ina. Alam naman po natin kung paano magmahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos is unconditional, walang kondisyon. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang pinipili at walang itinatangi. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay buhay at ang pagmamahal ng Diyos ay nagkakaloob ng kanyang sarili. Kung sasalminin natin sa pagmamahal ng tao, totoo nga na ang pinakamalapit na pagmamahal sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal ng isang ina. Dahil ang pagmamahal ng isang ina walang kondisyon. Ang pagmamahal ng ina ay walang pinipili, walang tinatangi. Ang pagmamahal ng isang ina ay life-giving, nagbibigay buhay. At ang pagmamahal ng isang ina ay nagbibigay ng kahulugan o nagbibigay ng sarili para sa atin. That's the love of a mother. Kaya nga po sa araw na ito, sabi ko nga, iangat at itaas at ipamalita natin ang ating pagpapahalaga sa ating mga nanay, sa ating mga ina. At bilang puntos ng pagninilay, gagamitin ko pong gabay ang salitang ina, ang mga letra nito bilang puntos ng pagninilay natin ngayon. Paano ba natin itataas ang ating pagpapahalaga at pagkilala at pagpupugay sa ating mga ina? Una po, letter I. Iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Nagtrending po ang aktor na si John Arcilla, mga ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa kanyang sinabi. Kung hindi nyo po kilala si John Arcilla, siya po yung gumanap na General Luna sa pelikulang General Luna. Siya po si John Arcilla. Nagtrending siya. Bakit? Ano ba yung kanyang sinabi? Sinabi niya, hindi obligasyon ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. Hindi daw obligasyon, sabi ni John Arcilla. Hindi ito obligasyon sapagkat ito yung nararapat nating gawin. Ito yung tama, no? Hindi lang ito basta obligasyon because it is the right thing to do according to John Arcilla. Kasi po, bakit? Bakit niya nasabi yon? May umuusbong po kasing kaisipan sa mga anak ngayon na ganito, wala kaming obligasyon at pananagutan sa aming mga magulang. Bakit? Ano ang punto de vista ng mga anak na nagsasabing ganito? Kasi sinasabi nila, hindi naman namin hiningi na ipanganak kami sa mundo. Hindi naman namin hiniling na kami ay isilang. No, sila ang nagdesisyon na gumawa sa amin. So wala kaming obligasyon sa kanila. Ito po, ito'y totoo ha. Umuusbong na ito na kaisipan. No? Sa mga anak ngayon. No? Pero gusto kong sumang-ayon kay John Arcilla na hindi nga obligasyon ng anak na alagaan or gabayan ang kanilang mga magulang, lalo na sa kanilang tandaan. It's not just an obligation. It is the right and proper thing to do. Bakit? Kasi yung obligasyon, pwede mong gawin ng walang pagmamahal. You are just obligated. No? Gagawin mo lang, obligasyon mo kahit walang pag-ibig. Pero yung pag-aalaga, pag-iintindi, paggabay, pag-iingat sa mga magulang, lalo na sa mga nanay, hindi lang siya binubugso ng obligasyon, ibinubugso siya ng pag-ibig. That is the proper thing to do. Tandaan natin, no? Nung mga bata tayo,
kung paano tayo inaruga, inalagaan, no? Pinagsilbihan at iningatan ng ating mga magulang, lalo na ng ating mga ina. Nung bata tayo, matigas din ang ulo natin, pasaway din tayo, no? Nagtatantrums din tayo. Ngayong mga panahong ito na matanda ng ating mga magulang, ating mga nanay, minsan matigas na rin ang kanilang ulo. Minsan, inaabot na rin sila ng pag-ihi sa kanilang salwal o pagdumi sa kanilang salawal. No? Minsan, pasaway na rin sila. Pero kung papaanong hindi nila tayo sinukuan, nung tayo ay ganyan, nung tayo bata pa, idinidikta ng pag-ibig na ingatan at alalayan natin sila lalo na sa panahon ng kanilang katandaan. Sinabi sa banal na kasulatan, ang gumagalang at nagmamahal sa kanilang mga magulang ay nag-iimpok ng yaman sa kalangitan. Nakakalungkot po ngayon, marami pong mga magulang ang tila baga pinabayaan na ng kanilang mga anak. Nung wala nang maibigay ang magulang, nung hindi na makapagbigay ng pera, nung mahina na ang katawan, nung wala nang maitulong, nung hindi na makapag-abot, nung yung magulang na ang nangangailangan, wala nang masumpong ang mga anak. Again, hindi responsibilidad ng anak na alagaan ng mga gulang. Hindi ito responsibilidad sapagkat ito ang tamang gawin. Ito ang nararapat na gawin. Ito ang inuutos at dikta ng pag-ibig. Ikalwa, letter N. Nanamnamin ang mga oras na sila ay kapiling. Nanamnamin ang mga oras na sila ay kapiling. Marami pong lumalapit sa akin na kung minsan meron silang mabigat na dinadala laban sa kanilang mga magulang. Yung iba sa kumpisal. Ano po? Sila ay naiinis at nagagalit sa kanilang mga magulang dahil lalo na nga't matatanda na at mga pasaway na. Ang sabi ko naman, naku, napakapalad nyo po at kayo ay may mga magulang pa. Napakapalad nyo po at kayo may mga magulang pa. Yung iba po, lumaking walang magulang na nag-aruga. Yung iba, pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pero kayo, meron kayong magulang pa. Meron kayong nanay. Samantalahin ang pagkakataon na sila ay kasama pa ninyo. Namnamin ang pagkakataon na sila ay kapiling pa ninyo. Dahil darating ang panahon, mawawala sila sa inyo. At wag sanang maging pagsisisi ang dapat sana'y pag-ibig. At wag sanang maging luha ang dapat sana'y pagmamahal. Iiyak kayo sa kanilang puntod. Pasensya po, inay. Nanay, sorry po. Anong magagawa ng luha? Kung nung mga panahong kapiling ninyo sila, hindi nyo naman sila inaaruga. Namnamin ang mga oras at sandali na sila'y atin pang kapiling. Dahil darating ang panahon, mawawala rin sila sa ating piling. Letter A, alalahanin sila kapag sila ay malayo na. Alalahanin natin sila kapag sila ay malayo na. May dalawa pong dahilan ng paglayo ng ating ina o ng ating magulang sa atin. Ang una po, yung natural death. Yung sila ay namatay. Siyempre, malayo na sila. Ang ikalwa,
Yung tayo ay nag-iba ng buhay. Nagkaroon tayo ng sariling pamilya, bumuo tayo ng sarili nating tahanan, humiwalay tayo sa poder ng ating mga magulang, naiwan sila dun sa ating ancestral house na hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Paano po natin aalalahanin yung mga nanay natin na namayapa na sa atin? Ay simple lang po. Lagi natin silang alalahanin sa pamamagitan ng ating panalangin. Let us always offer prayers for them sa mga mahalagang araw ng kanilang buhay, sa araw ng kanilang pagsilang, anibersaryo ng kanilang kasal, sa araw ng kanilang pagkamatay, at ngayong Mother's Day. Bago kayo matulog, bago kayo pumikit ang mata, just offer prayers for your mothers who have gone before you. Napaka mainam na pag-alala po ay ang pag-alala sa pamamagitan ng panalangin. Ano naman po nang gagawin natin doon sa mga magulang natin na layo because of distance? Dalin-dali na po ngayon. No, dati kapag nasa Maynila ka, para makumusta mo yung mga magulang mo, susulat ka sa probinsya. Darating yon 1 linggo. Pero ngayon po ang dali na. No? May Facebook, may social media. Ang dali ng tawagan, ang dali ng kausapin. Pero kahit na madali, nagagawa ba talaga natin na kumustahin sila? Or naaalala lang natin sila kapag nangangailangan tayo? Ma, kumusta ka na? Magre-reply naman yung nanay, okay naman ako anak. Ang re-reply ng anak, ma, gipit na kabit ako. Baka meron ka dyan. Pahiram naman. Baka doon lang sa ganung panahon natin sila naaalala o nakakamusta. No? Some of us are guilty of this. No, may mga cellphone tayo, hindi. Imagine. We are so connected because of all the gadgets and social media, yet we are disconnected with our parents, especially with our mothers. Do we really allot time to even say hi and say how are you to them? Kumusta ka na ba, inay? May maintenance ka ba? May maintenance ka pa ba? Umiinom ka ba ng gamot sa tamang oras? Kumakain ka pa ba ng maayos diyan? When was the last time na nangamusta kayo sa inyong ina kung buhay pa? Lalo na yung mga inang hindi niyo kapiling at kasama. Di ba? Alalahanin natin sila kapag sila'y malayo na. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon at pandaigdigang araw ng komunikasyon, ating itaas, ipagsigawan at ipamalita ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating mga ina. Ina, iingatan at aalagaan sa kanilang katandaan. Nanamnamin ang mga sandaling sila'y ating kapiling at aalalahanin kapag sila'y malayo na. A mother's love will never be perfect, but a mother's love will always be true. Hindi perpekto ang pagmamahal ng isang ina, pero ang kanyang pagmamahal ay laging totoo. Amen.